Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong latest post ni Senator Amy Marcos 16 minutes ago. Sabi lang niya, how? Question mark. Paano? Ito, official statement. Office of Senator Amy Marcos. Kailangan ko munang makita at mabasa ang buong kasunduan. Pero kahit sinong tanungin, eksperto o karaniwang tao, 19% na taripa para sa Pilipinas, tapos 0 na taripa para sa Amerika, paano tayo nanalo dyan? Bakit? Mayroon na bang pahayag ang Malacanang na nanalo tayo? O kaya ipinagmayabang na ba nila na lalo ng mga loyalista, yan, good job Mr. President, you're the best. Kasi nakaya mong pababain, very tough negotiator ka talaga Mr. President, ang galing mo, palakpak. Kasi si Trump parang sarcastic ang dating sa, that's enough. Sarcastic yung post niya na he is, sabi niya kay Marcos Jr., he is well respected in his country. He is very good. He is very good. He is very good, a tough negotiator. Tapos sa post ni Trump, sabi niya, President Ferdinand Marcos. Di naman niya binanggit na junior. Baka nakalimutan ni President Trump na may dalawang Ferdinand Marcos na presidente. Senior, yes. Tough negotiator yun. Yung senior, yes, to me, he is a well-respected leader. Junior, ambot na lang sa inyo. Ambot na lang kung well-respected ba. Sa amin sa Mindanao, 3% lang ang kanyang trust rating sa Mindanao, yung Marcos Jr. Sa Luzon, siguro pwede, mataas, respected siya. But yung ginawa niya sa aming minamahal, sa ating minamahal na Tatay Digong, I don't know kung paano pa may babalik yung tiwala, respeto, pagmamahal sa gumawa ng ganun kay Tatay Digong. So, paano tayo nanalo dyan? Baka ibibida ito sa SONA na I have visited parang SONA ito SONA. We stand proud as the only nation in Southeast Asia to have been invited by the most powerful man in the world, US President Donald J. Trump. I was there, I was invited, I was rendered full military honors, and I was able to make a tough bargain, tough negotiator itong presidente ninyo na kaya kong ibaba ang 20% taripa, na kaya kong 19% na lang, naka-discount tayo ng 1%. Palakpak naman yung mga audience. Tapos mamaya, tahimik na, wala na. Hindi na babanggitin yung 0% na taripa ng Amerika. Paano tayo nanalo dyan? Sabi nga ni Atty. Guanzon, mahina. Sayang ang gastos. Sabi ni Senator Ping Lacson, it's the worst insult that will happen, that can happen to that can happen from a host to its guest. Trump, siya ang host, pinatawan niya ng 19% yung bisita niya, siya naman 0, worst insult. Agree ba kayo? Kay Senator Ping Lacson, hop, keep quiet. Believe din ako dito kay Senator Ping Lacson ba? Kahit sabi mo na napasama siya sa alyansa, kaya lang, pag may nakita niyang hindi maganda, nagsasalita. Yan ang tunay. Kaya lalo akong sumasaludo kay Senator Ping Lacson. Ito, kay Senator Amy, ito, umaalma na rin. How about the other senators? Hintayin natin sino ang
hintayin natin si Senator Risa Hontiveros. Ano kaya, papalakpak ito? Baka sabi ni Senator Hontiveros, yan ang maganda, yan ang presidente. Kasi yung pahayag ni Speaker Martin Romualdez, yung tungkol sa budgeting process ngayong 2026, sabi ni Speaker Romualdez, dapat makialam kayo, makinig, manood, makialam dahil pera niyo ito, pera, there should be accountability and transparency. Pagkatapos yung nangyari nung 2025 budget, ito na ngayon, biglang nagbago. O, anong sabi ni Senator Hontiveros? That's the best comment that I've ever heard from a government official. Wow! Ayos! Kasama eh. O, ano? Ano sa tingin nyo? Comment niyo ano ang reaksyon ni Senator Hontiveros dito sa 19-0. So, salamat. Senator Lacson, Senator Aimee, nagsasalita kayo. Kasi, damay ang buong Pilipino nito. Okay, magbasa tayo sa mga comments. Jorehe Santos, in 2024, the Philippines imported 8.85 billion worth of goods from the United States, while exporting 14.2 billion worth of goods to the U.S. By eliminating tariffs on U.S. products, American goods would become more competitively priced in the Philippine market. This change could lead to an increase in imports in the U.S., which might narrow the trade surplus. Yun. Magiging parehas na yung trade surplus. Kailan? Anong mangyari naman? Malulugi, magkakaroon ng job loss dito kasi nga, maapektuhan ang mga exporters natin. Kaya, I don't know kung paano ito. Lupit Sibalios. We were sold out to clear Lam's name. I don't know sino yung Lam's name na sinasabi. Wade de la Cruz, paktay tayo dyan. Laton pa Diden. Naku ate, no situation yan. Justin Rivera. Tough negotiator daw nga eh. Okay. Tan Antonio Jr. Baka may under the table. Murag na kamaynos, sabi ni Makmak. Reynan Reyes, 19% or coke arrest? Di doon sa 19. Okay, sige. So, hintayin natin ang ibang mga senador. Ano ang kanilang reaksyon dito sa 19-0 na nakuha ni PBBM kay Trump. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito pantulong sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo naman ng mas maayos na tahanan ang tribong Talandig. Panoorin nyo ang video na ito. Natagaan og sin o karon mag-atop na gid siya.